Nabigo nga si Divina at galit na galit siya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay niloloko lamang siya nitong si Adrian. Subalit hindi niya maipaliwanag ang video na pinakita nga ni Leilani kung saan naglalahad nga ito ng katotohanan tungkol sa ginawa niya kay Leilani. Kaya imposibleng nagluloko itong si Adrian. Ang hindi niya maipaliwanag kung bakit wala roon sa lugar na iyon kung saan yun mismo ang itinuro ni Adrian. Agad-agad ay sinugod nga ni Divina itong si Adrian. Agad niyang tinanong kung bakit ganoon ang nangyari. Pinapunta niya ang kanyang tauhan, subalit walang tao sa sinasabi niyang lugar. Nagtatalo ang dalawa. Ngunit sinabi ni Adrian na hindi siya nagkakamali. Wala siyang ibang pinagsabihan sa lugar na iyon maliban sa kanya, kahit imposible wala doon ang matanda at itong si Leilani. Kasama na nga ni Divina itong si Adrian, ngunit wala siyang magiging sagot sa kanyang mga katanungan sapagkat tanging ang matanda lamang ang may alam ng lahat. Naninigurado ang lolo ni Xavier dahil na rin sa kapakanan nga nitong si Leilani, dahil alam niya anumang oras kapag natuklasan ni Divina ay susugurin siya. Maigi na yung ligtas sila at maigi nang makasigurado. Ang napaka-wise na desisyon na ang ginawa nga ng matanda dahil doon nakaligtas siya at malalaman din niya kalaunan ang ginagawa ng abogado kung sincero ba talaga ito o may hidden agenda din ito. Samantala, galit na galit naman itong si Charlene sa kanyang mga natuklasan mula kay Adrian. Naiinis siya ng husto lalo't hindi sa kanya ang sinabi ang update tungkol kay Leilani. Sinabi pa talaga doon kay Divina. Kaya naman ang tingin niya ngayon kay Adrian ay isa na ring kalaban, hindi mapagkakatiwalaan. Naisip nga ni Charlene na lubayan na lamang itong si Adrian dahil masama siya. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa namang bagay. Subalit dahil magiging huli ang lahat dahil mas naging agresibo nga itong si Adrian. Sinaktan niya itong si Charlene hanggang sa nawala nito ng malay. Sa pilitan niya itong pinasok sa kanyang sasakyan. Dinala niya si Charlene sa kanyang bahay bakasyonan at pagdating doon, agad na pinaalis ni Adrian ang taong bantay sa kanyang bahay. Nung kahit niyang magbakasyon muna ito ng matagal, siya na muna ang bahala sa naturang bahay dahil ayaw nitong may makaalam tungkol sa ginawa niya kay Charlene, sapagkat kapag nagkataon ay magsusumbong ito at malalaman ng lahat na si Adrian ay may ginawang masama dito kay Charlene. Samantalahin naman ang pagkakataon nitong si Adrian. Hindi siya mapakali. Ang kanyang plano ay tela mabubulyaso nga dahil sa hinala niya na may ginawang hakbang ang matanda. Agad niyang tatawagan nito para ma-confirm kung saan na ba sila at saan sila naglipat. Subalit ang lolo ni Xavier ay napakatalino. Sinabi nito na saka lang niya sasabihin kung naroon na itong si Charlene dahil si Charlene naman ang gusto niyang makausap. Agad namang sinabi nga nitong si Adrian na pinantahan umano niya ang bahay. Subalit nagtataka siya kung bakit wala sila doon. Nagtaka ang matanda kung paano niya nalaman, kaya para makasigurado tiningnan nila ang CCTV at magulat sila sa kanilang makita sapagkat hindi si Adrian ang pumunta at pumasok sa bahay na kanilang iniwan sapagkat ibang tao ito. Kaya na-confirm ng matanda na nagsisinungaling at may tinatago nga itong si Adrian na hindi nila dapat pagkakatiwalaan.